ayun na nga, kasi kailangan nilang doktorin yung mga ilalahad nila doon, yung mga ilalabas nila na yun hindi magiging bukol sa kanila. Kaya may natigil talaga dahil bukulan sila eh. Pero okay lang naman po kung ilalabas na nila sa Gutesa, wala na po sa protective custody ng mga ano yan eh. Iba na nga po ang salaysay, kaya sinasabi ko na ngayon sa ating mga kababayan, may iba ng salaysay, ayun na mismo ang humusga. Alin sa dalawang salaysay ni Gutesa ang papaniwalaan nyo? Kamakailan lang naglabas po ng mga video itong si Congressman na Zaldico po, no? Binunyag niya kung sino po yung mga sangkot, no? Nabanggit niya yung pangalan ng Pangulo, nabanggit yung pangalan ng Speaker, ng Executive Secretary, pati yung Budget Secretary po, no? Kaugnay sa 100 billion pesos na insertion di umano sa national budget po natin. Naglabas din siya ng mga larawan kaugnay doon sa mali-maleta ng mga pera na inihatid, no? And at the same time, yung iba pang mga resibo like kagaya doon sa mga specifics doon sa 100 billion pesos na mga insertion ng mga proyekto. Pero sa kabila ng pagtitiyak na dapat maimbestigahan ito, agad siyang binara po at sinabi pa na walang saysay yung kanyang naging mga pahayag dahil hindi raw ito niya sinumpaan, General. Okay, una muna, sa ibang bansa, pag mayroong ganitong klaseng anomalya na nabulgar at ang nagbubulgar kasamahan nila. Kasi ilang taon nilang kasama yan si Zaldico eh. Ilang taon nilang pinagkatiwalaan, pinagkatiwala nila sa kanya yung budget ng bansa, no? Siya yung nagsisiwalat ng katiwalian. Kung sa ibang bansa nangyari yan, magre-resign yung mga napangalanan. Nung araw merong katiwalian yung kay Richard Nixon eh. Yun mismong mga kasamahan ni Richard Nixon na nagsabi sa kanya, you have to resign. Okay, they have to let him go. So sa atin dapat asahan natin sa mga kasamahan ng presidente, Mr. President, I think you have to resign. Kasi malubhang aligasyon, no? Hindi lamang pagnanakaw, kundi maraming namatay dahil dito, dahil sa baha. So, yung ganong klaseng pananagutan, yun yung ating ipinaglalaban. Ngayon, puntahan natin yung salaysay ni Zaldico. Paano mo sasabihin walang saysay yung kanyang mga sinabi documented? May mga ebidensya siyang inilabas para patunayan na yung mga sinabi niya ay katotohanan. Ngayon, hindi dahil sa hindi niya sinumpaan, wala nang saysay yung kanyang salaysay. Napakahalaga po nung kanyang sinabi dahil pinangalanan niya at sinabi niya kung magkano yung mga natanggap ni ganito at ni ganon. Halimbawa lang, ako, meron akong pinagsabihan on air, nag-video ako. Itong si ganitong pangalan magnanakaw. Katunayan, itong mga listahan ng ninakaw niyan, alam ko yan dahil kasama ko yan, ganito, ganyan. Nanggahasa yan, ng ganito, ng ganyan. Siniraan ko ng siniraan. Hindi ko sinumpaan. Wala bang bisa yun? Hindi niya ba ako pwedeng idemanda dahil sa aking mga sinabi on air? Dahil yan pinablish ko sa buong mundo, sa buong Pilipinas para makita nila. O sa buong mundo, makapanood ng ibang tao eh. Yung bang paninira ko na yun hindi siya magkakaroon ng cause of action against me. Yung ba walang bisa dahil hindi ko sinumpaan yung akin sinasabi. Nagpapanimula sila ng mga ganyan gagawa sila ng requirement para lokohin nila yung mga taong bayan. Ganito yun eh. Yung mga naluloko nila sa mga ganyang statement nila, binibigyan lamang nila ng argument yung mga taong naloko na nila kaya hanggang ngayon naniniwala pa sa kanila. Pero yung mga taong hindi na nila kayang lokohin, hindi naniniwala sa kanila, nagmumukha lang silang loko-loko sa mga sinasabi nila. At yung nagsasabi nun, mukha na siyang katawa-tawa dahil yung itsura niya parang naniniwala pa ba tao makita lang ang mukha niya, hindi na naniniwala sa itsura niya So yung sana, kung tayo magsasalita, yung makatotohanan, yung nakapanig ka pa rin doon sa katotohanan, doon sa
tama. Hindi yung sasabihin mong walang saysay. Sino ba namang, ayun mga naloloko ninyo, maniniwala sa inyo na walang saysay. Yung sinabi ni Saldico. O bakit kayo natatakot? Bakit? hindi po ganon. Opo, Ganito attorney. po, mga Opo. kababayan, napaka-bisa ng sinabi ni Saldico. Kailangan po si Saldico maproteksyonan talaga kahit nasa ibang bansa pa yan dahil baka iyan ay may mangyari. Dapat po ingatan natin. Dahil lalo po ayan, kitignan niyo, nabanggit niya si Gutesa, sinigundahan niya yung statement ni Gutesa. So you see, may corroboration na Paano mo sasabihin walang bisa yon? Walang bisa yon nagtutugma na yung statement niya at ni Gutesa. Saan natin si Gutesa, yung sinasabi kong dribble. Sabi ni Kong Mike, si Mike Defensor, wala na si Gutesa. Wala na, in the sense na meron ng ibang salaysay si Gutesa. Sabi niya, hindi ko siya masisisi. Kahit ako, hindi ko siya masisisi kasi pagka pamilya mo na ang pinag-usapan, pamilya mo na ang in danger, kahit gaano kakatapang, titiklop ka. So, ganun yung nangyari kay Gutesa. Ngayon, expectin nyo, kung may sabihin iba si Gutesa, iba na talaga. Pero, alin sa sasabihin ni Gutesa ang papaniwalaan ninyo? Yung nauna o yung pangalawa? See? So yan yung resulta ng dribble. Hinahanap yung mga testigo. See? Para, sabi ko nga, hanapin natin, ingatan kasi yung mga yan, sabi ko, tig 1 bilyon lang yan, mawawala yan. Ang dami nilang milyones, bilyones, trilyones nga. So yung ganon. So hindi po, napakahalaga po. Okay, to make the long story short, huwag po kayong maniniwala, napakahalaga po ng sinabi ni Saldico, lalo na't nagtugma sila sa unang statement ni Gutesa. Sila po ay mako-corroborate pa ng napakaraming witnesses na lalabas sa mga darating na araw. Opo, attorney, tumutugma po ba ito doon sa sinusulong ng gobyerno? Kasi nga po, hindi po ba merong inilunsad na website at hinimok ng gobyerno sa pangunguna ng Pangulo ang publiko na magsumbong? Di naman po yata sinumpaan ng mga nagsumbong yung kanilang mga sumbong sa publiko at narinig natin mismo sa mga balita na yung mga investigasyon nila, ang iba doon ay galing sa sumbong ng taong bayan na umano'y ghost projects, walang ganitong proyekto sa lugar nila kasi inilethala din nila, no? Ipinablish din nila po yung mga proyekto, no? Maraming nagsumbong daw, libo-libo raw yung nagsumbong. Yet, itong isa na nagsumbong din with kompleto ng mga dokumento, meron ding mga iba pang mga ebidensya po at mismong nanguna doon sa pagpapanday noong budget ng ating bansa, agad pong binabara, General. Hindi ba, kumbaga parang hindi nagtutugma yung pahayag ng gobyerno sa kanila pong ginagawa or ginawa dito kay Congressman Zaldico? Hindi natin maiaalis yung sila mag-fabricate naman ng kanilang kuno mga testigo at mga ebidensya laban doon sa sinabi ni Congressman Saldico. Ora mismo nga po, diniscredit nila. Bakit naman doon ka pa sa BICAM, sabi nila? Bakit naman doon ka pa sa BICAM maglalagay? Bakit hindi sa NEP? Hindi doon sa National Expenditure Program? Kasi doon maraming usapan. Kasi doon identified yung mga pera kung kanino, kung saan pupunta. Doon sa BICAM, tingit nga doon ka nga pwedeng mag-insert. Kaya doon sila nag-insert. Kasi doon, anonymous, hindi kita. Sila lang yon. Hindi katulad nung NEP, talagang usapan na maraming diskurso, maraming nakakakita at maraming nakakapanood at madali mong i-trace kung saan napunta yung pera. Doon sa BICAM, hindi. Kaya doon nila ginawa. Let me just yung pagkakataon. Yung kasi sinisiraan din nila si Amy Marcos, si Senator, doon sa kanyang inilahad. Ang sabi nila ay wala raw basihan
Yun yung comment eh. Walang basihan. Yung statement ni Senator Amy. Si Senator Amy ay kapatid, kapamilya, matagal nang kasama at kanyang personal observation yung kanyang inilahad. At history yung sinabi niya eh, bata pa, ganito pa, pinag-asawa ko siya kasi yun yung kanyang sinasabi na nakatotohanan na inilahad niya na sa taong bayan. Actually, dalawang bagay yan eh. Una, huwag nilang sabihin walang bisa because yung sinasabi ni Senator Amy kahit na sa abogada naman siya, yung sa batas, sino ba ang pwedeng maging testigo? Any person who can perceive and perceiving he or she can make known his perception to others. So qualified pong maging witness si Senator Amy. Pangalawa, ginawa ni Senator Amy yung hindi magawa ng gabinete ng presidente. Okay. Sa Constitution po natin, pagka merong suspicion ang gabinete ng Pangulo na ang ating Pangulo is unable to perform his duties as president because of certain illness, majority of the cabinet of the president will write the Senate President and the Speaker of the House about the actual condition of our President. Kung siya ay may sakit. Ngayon, nung sinulat po yung ating saligang batas, hindi. At saka hindi naman po natin talaga inasahan na magkakaroon tayo ng presidenteng gumagamit ng droga, na addict. So siguro hindi yun naisama doon sa kanilang sa kanilang pagsulat nitong saligang batas. No, hindi na isali yung mental condition ng isang drug addict. Kaya ang ginawa ni Senator Amy, siya na ang gumawa nung dapat gawin ng gabinete ng presidente. Sinabi sa buong madlang people, ang aking kapatid ay drug addict. Kaya ngaya'y gumagamit ng cocaine nung araw pa. Alam naman natin, alam din ng mga doktor yan, na pag matagal ka nang gumagamit ng droga, yung epekto niyan is yung brain mo magsishrink. And when your brain starts to shrink, you begin to hallucinate. And if this is the mental condition of our president, he owes it to the people to report to the people his actual mental condition. Magpa-examine siya at ipakita niya sa tao. Hindi nagagawa yan ngayon at walang gagawa niyan sa kanyang gabinete para siya ay ipa-examine, para ipakita sa taong bayan ang kanyang mental health, his actual mental condition because of prolonged use of prohibited drugs. Yun po yung kahalagahan ng statement ni Senator Amy. Kailangan po yung mga nasa gobyerno na kasamahan natin sa matataas na pwesto, yan po ay nakaatang sa inyong mga balikat. Kasi po, kung tayo may pangulo na ganyan, hindi po tayo safe dahil kung dumating ang panahon ng kagipitan, halimbawa bigla tayong nilusob, hindi po natin maaasahan yung kanyang mental condition na tayo ay mapoprotektahan at siya ay gagawa ng tamang desisyon o kaya hindi siya magpapanik at siya ay magtatago na lamang at hindi niya na tayo mapapamunuan. Kaya kailangan po, under the Constitution, the President must comply with yung kanyang obligation of informing the people of his true mental condition because of prolonged use of drugs. Huwag na po natin pag-usapan kung siya gumagamit o hindi. Sinabi na nga po ng kapatid gumagamit ang kapatid ko. Hindi lang siya, yung asawa niya, gano'n. So, hindi po ako nagbibintang, kino-quote ko lang at sinasabi ko lamang na ang kanyang obligasyon sa saligang batas sa ating mga mamamayan is to inform the people. Mandato po yan ang saligang batas. Inform the people of your actual mental condition. Kailangan magpa-examine po siya sa mga espesyalista at yung espesyalista ang magsasabi sa ating Kongreso, sa ating Senado, sa ating mga congressman ng ating Pangulo ay still fit to perform the duties of the President. Yun po yung kahalagahan ng statement
ni Senator Marcos. Kaya huwag po ninyong maliitin yung statement ni Senator Marcos dahil napakahalaga po sa kinabukasan ng ating bansa.